Tapos yung friend ko nakipagkita, sabi niya, sama ka. Alam mo, sobrang excited ako. Sabi ko, sige, sasama ako. Saan kayo magkikita? Coffee shop daw, mag-meeting lang sila. Tapos grabe yun. Naka-acting na acting yung outfit ko kasi nga, hindi tayo nakakalabas, hindi mo nagagamit yung mga outfit mo, di ba? Mostly nagamit natin mga pambahay talaga, di ba? Kasi si Papa O, pag nakikita ako niyan dati, dahil sa comedy bar, lagi yung, ayan ka na naman, binabangbang ko kasi yan. Yan ang isa sa mga binabangbang ko, yung binibigyan ako kahit paano, inaabot-abutan ako niyan. Nagulat siya nung nakita niya ako, kasama ko yung friend ko. Sabi niya, anong ginagawa mo dito? Bakit ka sumama? Ganyan, ganyan. Sabi ko, na-miss kita, te. Pero that time kasi, ang lakas ng vlog ni Papa O. Sobrang lakas. So sabi ko, te, baka gusto mong i-vlog tong karinderya ko. Tapos sabi niya, ano naman ang gagawin ko dyan? Nung mga panahong yon, ang Bex Squad sa akin bumibili ng ulam. Or minsan kumakain sila doon sa karinderya. Pero pinapakain ko sila doon sa room, sa tago. Kasi nga bawal. Pag nahuli ka, pwedeng sitahin ng barangay. Papasara, ganun. Pero kumakain kami doon sa room para at the same time, nakakapagtsikahan kami. Wala rin naman pinagkaiba kung dinideliver ko yung ulam doon sa bahay nila. Ganun din ang nangyayari sa amin. Nagkukwentuhan. So, kunyari, ang bill nila is, kunyari lang, 300. Magbabayad sila ng 1,000. Hindi ko na binabalik yung sukli. So, nagugulat sila, ha? Magkano ang bill namin? 300. Oh, ito yung 1,000. Ay, wala ka ng sukli. Ha? Paano nangyari? So, naging ano yun, pinopost ko sa Facebook ko dati, naging viral. So, pinakita ko kay Papa, tawa siya ng tawa. Tapos sabi niya, sige, magbablog ako dyan. Pero ang ano ko lang talaga nun is, gusto promotion. Oo, para makita nila na, sinabi ko kasi doon na nagdi-deliver din kami, maglalamog lang kayo. Oo, yun lang talaga ang ano ko. Pero nung nagpunta si Papa O, dumating siya, pasara na kami. Kasi ang ano nga nun, hanggang 4 lang kami, sarado na talaga, wala nang tinda, wala nang ulam. Hanggang sa, tinata ko sa utak ko na gagalingan ko. Bilang alam ni Papa O yung kapasidad ko sa pagpapatawa, yung pangungulit, ganyan. So, nung nagbablog kami, talagang acting na acting ako, ginagalingan ko talaga yung ano. Nasa channel yun ni Papa O, yung kapunta siya sa karinderya. So, nung time na yun, kasi ang hilig ko, hindi talaga ako nagpapanty na panty. Ang hilig ko nagtotongs. Oo, talagang komportable ako sa ganon. So, nung time na nakadress ako, nagulat si Papa O, nung may nalaglag na barya, tumuhad ako, nagulat. Ay! So, doon nagsimula, tapos tawa siya ng tawa. Tapos doon nagsimula yung may papuwet. Sa may papuwet, doon nagsimula yun. Tapos nung natapos yung vlog na yun, yung shoot, so kumakain na kami, kinausap niya yung team niya na baka pwede natin kunin si Jegs mag-vlog, sabi niya gano'n. Tapos ako tulala, parang, ha? Sa loob-loob ko, kaya ko ba? Yung naglalaro sa isip ko, nag-guess naman ako sa channel ng Bex Battalion eh. Siguro baka kaya ko. Pero syempre, iba na yung sarili mo ng channel. Bubuhatin mo talaga yun, no? Papakilala mo. Ninervous ka ba na? Hindi, alam mo kung bakit. Sinama niya muna ako sa mga vlog niya. Si Papa O, kunyari, magpupunta kami sa isang lugar. Kasi dati, pandemic. Para makakuha ka siguro ng idea. Nagsisimula pa lang, hindi, actually, para makakuha rin ako ng mga followers. Kasi nung time na nagbubukas na ang business ng paunti-unti, like mga resort, ang karamihan ng ini-invite, mga vloggers. Para makilala, di ba? Yes, promote. So, pag ini-invite si Papa O, sinasama niya ako. Parang feeder, tagakpakulit, para may dagdag sa sayad, gano'n. So, doon nagsimula na, kaya ko pala. Hanggang sa bumuo na ako ng sarili kong channel. Meron pang time na bago pa lang ako sa vlog, hindi ko pa alam yung prank-prank. I mean, pinrank ako ni Papa O sa Tiger Wings din, pero hindi dito, doon sa kabila. Anong prank yun? Kasi nga yung nahilig ako magpapakita ng puwet. Meron kasi, pag may mga ano, exposure. Meron kasi, pinuntahan kaming resort dati. Kunyari may nalalaglag, tas mga naka-shorts lang ako, minsan nakapalda. Tutuwad ako, nakikita nung... Sinasadya mo yan? Sinasadya. Siyempre kasi nga doon ako nakilala. Okay. Hanggang sa binabash ako. Bastos yan, chuchu, dapat bigyan ng leksyon yan, ganyan. So, nagkaroon siguro ng idea si Papa O kung paano ako bibigyan ng leksyon. Sobrang takot ako noon. Kasi... May dalang pulis siguro. Eto na nga. So, prank. Ang sabi sa akin ni Papa O, ganito. I-interviewin ko yung may-ari, tapos magtsikahan lang kayo, tikahan tayo, tapos kunyari may mahuhulog, papakita mo yung pet mo sa kanya. May tinanim na palang pulis si Papa O nandun sa likod, which is hindi ko alam. Pulis? Pulis talaga. So, pag tuwad ko ng tuwad, nakakailang tuwad na ako, bigla siyang lumapit. Actually, hanggang ngayon, hindi ko pinanonood yung prank na yun.
Dahil? Naiiyak ako. Naiiyak Nasa ako. takot. Oo. Tsaka yung iyak ko dun, totoo. Talaga. Ah. Hindi ko kasi alam, hindi ko pa kabisado yung, yung mga vlog. prank. Oo. So, pag tuwad ko ng tuwad, lumapit yung pulis. Kanina ka pa bastos ka Public ganyan-ganyan. Hanggang sa dadali na ako sa presinto. Naiyak ako kasi unang-una naisip ko, parang nakakahiya naman yung balita. Oo. Kasama ni OG Diaz, nakulong dahil sa pagpapakita ng pulis. Yung kinaiyak mo dito dahil yung pangalan Oo, mo. tsaka parang ang chip-chip naman ng balita. Oo, diba? Dahil lang doon. Pero at the same time, natakot din ako kasi yun yung mga panahong nawawala ng mga bagay-bagay. Matatagpuan ka na lang, yung parang mga ganun. Natakot ka? Yun yung naglaro sa isip ko, tapos Okay. si pulis. Tapos parang tinitingnan ko pa yung galawan nila, Papa O. Parang, sandali lang po, parang walang ginagawang action. Parang, ganyan lang. Kayong may pakana nito, kaya ako nang ganito. Kaya ako nang iyak ng iyak. Kaya nung sinabing prank, lalo ko naiyak. Kasi parang, grabe pala, ganito pala yung pakiramdam. Oo.